Paano mo tatapusin ang trabahong nasimulan mo kung ang grupo na pinag-ilayan mo ng serbisyo ay siya pala ang dahilan ng pagiging miserable ng buhay mo? Natalia Frost is a cold and heartless mafia reaper who was tasked to protect their mafia boss. She needed to disguise herself in order for her mission to be successful. A supposedly normal and easy task for her became chaos when she met the group of gangsters, the Black Majesty. It was the school's elite group of leaders. Upon the journey of protecting the boss, she found herself falling in love with Spade and finding colors to her once dull and cold life. She found friends, family, and happiness. But what would happen if one day, malalaman niyang ang mafyang pinagsisilbihan niya at pinag-alayan niya ng buhay niya ay ang rason kung bakit naging miserable yung buhay niya? Will she be able to complete her mission? Tara, at tunghayan po natin ang kwentong pag-iibigan ni Natalia at Spade. Reaper. As soon as I heard that voice, my heart started beating so fast and sweat started to run down on my forehead. Nakakatakot ang kanyang boses, ngunit nananatili akong nakatayo ng tuwid at pinanatili ang walang emosyon kong mukha. Sir Maximo, sagot ko sa kanya. I'm giving you a mission, Reaper. Napatingin ako sa kanya dahil sa kanyang sinabi. I'm more than willing to accept any mission, sir. Sagot ko sa kanya na ikinangiti niya. Study at Mayhem High. Be in disguise and protect my son. All I can see is sadness and fear when he said those words. He may be a mafia boss, but he's also a father to his child. I will, sir. I'll protect your son. I'll protect the mafia boss. Samantala, sa kabilang banda, everything was settled. Ang kailangan mo na lang gawin ay pumasok doon at bantayan siya. Paliwanag sa akin ng sekretary ni Sir Maximo. He looks like a secretary, but in fact, he's also a reaper. A personal reaper. Okay. I answered him coldly. Hide your identity well, Reaper. And it would be better kung hindi niya malalaman na pumunta ka upang protektahan siya. It would be chaos, I'm telling you. He said while smirking. He's annoying the hell out of me. As you say, Damnon, I said and left him there. I have no time for his explanations. Damnon is his name, by the way. As soon as I entered the school, pair of eyes kept on looking at me. Ganun ba ako kaganda? I maintained my cold and emotionless face as I walked through the campus. Well, the school is not that bad. Sabi ni Damnon, this is a school full of gangsters and, well, yeah, maybe just high school gangsters. For me, this is just a typical high schools. Couples, bullies, nerds, and lunars are visible throughout the campus. Nilabas ko yung registration form ko at tinignan kung anong room ang klase ko ngayon. But that's not my priority right now because I need to find him. Maybe I could teach some class. Studying is not my priority here after all. At paano ko ba siya proprotektahan ng hindi niya alam? Ouch! Before I knew it, may nabangga na pala akong tao dahil sa sobrang pag-iisip. I just stared at her coldly habang nakaupo siya. Tulungan? No, not in my vocabulary. Tumayo naman siya agad at pinagpag yung napakaikli niyang palda. How dare you? Sigaw niya sa akin. Nakita ko ang pagtingin ng mga estudyante sa amin na akala mo'y naghihintay ng susunod na pangyayari. Inirapan ko siya at akmang tatalikod na sana nang bigla niyang hinatak yung braso ko at iniharap sa kanya. This bitch is wasting my time. Get your hands off me. I coldly told her. Halata namang niya sindak siya sa boses ko, ngunit pinanatili niya yung bitchy face niya. Do you know who I am? Ang tinis ng boses nitong babaeng tong nakakairita. I don't need to know. Sabi ko at hinatak ang braso ko sa kanya. Ngunit hinatak niya ulit ito. Sasabihin ba niya na siya ang anak ng may-ari ng school na to? Bitch. You bitch! She said and slapped me. I let her slap me.
I need a reason to hurt her back. I'll gonna count 1 to 5. Run or I'll kill you. She was shocked and fear is evident in her eyes. You think you could scare... 1. I cut her off and started counting. I always take my words seriously. Girl, watch me. You can't scare me. She shouted at me. She was scared though. 2. 3. Care to explain what's the commotion all about? A voice behind me cut me off. How dare him cut me off? I look at the girl and saw her face enlightens. Looks like she found an ally, huh? After about 10 seconds, I decided to look who dared to cut me off. And there, I saw my master. I smiled on my mind. This girl is a blessing in disguise. Nasa harapan siya, and behind him is a group of guys. 4 handsome guys to be exact. I immediately diverted my gaze at him. He has this unexplainable dark aura that screams superiority and power. Kahit sinong taong tumingin sa kanya ay matatakot. His cold presence alone can make your soul shiver. Paano pa kaya sa akin na isang reaper na alam ang kanyang kayang gawin? He was also staring at me, as if waiting for my words. Actually, I was passing by when... Babe! Naputol ang sasabihin ko nang biglang sumigaw tong maharot na babaeng to. To my surprise, she suddenly cried and hugged him. Mabilis na nagbago ang mood niya at tumingin ng masama sa akin. Babe, yung babae na yan, hindi na ako nirespeto. Muntik pa niya akong saktan. Malanding sabi niya, ngunit walang emosyon ang makikita sa lalaking kaharap ko ngayon. Vanessa, stop crying. Muntik ka lang namang saktan eh. Hindi ka pa naman sinaktan. A guy with a messy blonde hair told her. Agad naman niyang sinamaan ng tingin si blonde guy na ikinailing na lang niya. So, Vanessa is her name, huh? Transferee? Feeling ko, mauubusan ako ng dugo when I heard his voice. Sobrang lamig at walang kahit anong emosyon. He was staring at me while his hands were on his pockets at nakayakap pa rin sa kanya si Vanessa. I guess, girlfriend niya si Vanessa and if it's true, sa ayaw at sa gusto ko, kailangan kong maging mabait sa kanya. Yeah, fuck, why am I stuttering? This will be your first and last warning. Don't you dare make any commotion here at my school, or else... He paused for a while and walked towards me. Inilapit niya ang bibig niya sa tenga ko. I will kill you, he whispered. I never feared death, but his voice makes me want to run and stop my mission. I know he can do that. He's more than capable of doing that without second thoughts, mercilessly. Let's go. Nakahinga ako ng maluwag nang umalis na siya sa harapan ko at nagsimula ng maglakad paalis. I saw Vanessa smirking at me. Bitch, kung hindi ka lang niya girlfriend, may kalalagyan ka sa akin. Umalis na sila, leaving me dumbfounded. What the hell just happened? Are you alright? Napatingin ako sa lalaki na nasa harapan ko ngayon. He has this sweet smile na makakapaghulog ng loob ng kahit sinong babaeng titingin. Isa siya sa 4 kanina. He looks kind, but looks can be deceiving. As a reaper, we were taught not to trust anyone. Yeah, I told him. I'm Kenji Crest and you are? Nakangiti pa rin siya hanggang ngayon, revealing his cute dimples. He's handsome. What am I thinking? Natalia Frost. I coldly told him and started walking away. I hate being friendly and I never need friends. Are you a transferee? Do you want me to tour you around the campus? Masiglang sabi niya habang hinahabol ako. Ang hyper niya. No, I'm going home. Nakita ko na ang dapat kong makita. I plainly told him. As if you can go home. I stopped and looked at him, confused. What is he talking about? Hehehe, bawal kasi lumabas ng campus dahil class hours pa. You know, strict kang school na to. And I won't let you go home. Masayang sabi niya.
You won't let me go home? I repeated. Nakakunot ang noo ko na nagtatanong sa kanya. Ano bang pinagsasabi nito? Kung kilala lang niya kung sinong kinakausap niya, baka kanina pa tumakbo paalis to. Yes, I won't let you go home. Pag-uulit niya at ngumiti ng malapad. Crazy. Stop talking to me. I rolled my eyes at him and started walking again. Not until I felt someone was dragging me. What the hell is wrong with you? I shouted at him, ngunit parang wala siyang narinig at tuloy-tuloy lang sa paglalakad. I'll turn you around whether you like it or not. Masayang sabi niya. Ilang enervon ba ang nainom nito at napakasaya niya? Alright, I'll go with you. Stop dragging me. Inis na sabi ko at agad naman niyang binitawan ng kamay ko. Kung hindi lang talaga kaibigan to ni boss, matagal nang walang buhay to. Good. Tinitigan ko siya nung bigla siyang tumawa. He looks like an angel. Why are you laughing? Inis na tanong ko sa kanya. You're cute. Fuck, what? Sa sobrang inis ko, sinuntok ko na pala siya. What the fuck? Gulat na tanong niya habang hinahawakan ng panga niya na sinuntok ko. I saw some blood on the corner of his lips. Stop messing with me. I coldly told him and turned my back on him. And don't you dare follow me again. Naglakad na ako paalis sa harap niya. He was still shocked, kaya hindi na siya sumunod pa. I ran away from that place and found myself here at the mini forest. Ang tahimik rito at tanging huni lang ng ibon ang maririnig mo. Umupo ako sa ugat ng puno at pumikit. Hindi rin naman ako makakaalis sa campus habang class hours. Dito na lang muna ako tatambay. You're cute. It was the first time na sinabihan ako ng ganon. I don't know how to react. Emotions can destroy a reaper and I won't let that happen. Isa pang problema ko ay kung paano ko magagawa ang mission ko nang hindi niya nalalaman. Paano ba ako mapapalapit sa kanya? This is seriously difficult than I expected. I alerted myself nang maramdaman kong may tao rito bukod sa akin. Nakikiramdam ako sa paligid ko at nakapikit pa rin ako. Palapit siya sa akin. Tumigil siya at naramdaman kong nasa harap ko na siya. Naramdaman kong umupo siya at itinapat ang mukha niya malapit sa akin. Nang makakuha ako ng tiyempo, ay agad ko siyang hinatak sa collar at tinulak siya papunta sa puno na sinasandalan ko kanina at itinapat ang pocket knife ko sa liig niya. Bale, nakaupo siya sa kaninang inuupuan ko at ako naman ay halos nakaluhod sa harap niya. Halata naman ang pagkabigla sa mukha niya sa nangyari, ngunit napalitan rin yun agad ng nakakalokong ngiti. So fast, sabi niya habang nakangiti pa rin. Agad ko namang ibinaba ang kutsilyo ko nang mapagtanto kung sino siya. Isa siya sa 4. Who are you? I coldly asked him. Tumayo na ako at pinagpaga ng pantalon ko. Drevon Rockford. I was just checking if you're still alive, he told me. Hindi pa rin nawawala yung nakakalokong ngiti sa mga labi niya. You have no idea how much I want to erase that stupid smile of yours. I coldly told him at nilagay na ang pocket knife sa bulsa ko. Ngunit, mas lalo kong nainis nang tumawa pa siya ng malakas. What's so funny? Iritabling tanong ko sa kanya. Tumigil naman siya at halatang nagpipigil ng tawa. You're unique. You're the only one who makes me laugh like this without a reason. He said while smiling. Tumayo na siya sa kinauupuan niya at lumapit sa akin. See you around, miss. Natalia, sabi ko. Umalis na siya at nagsimula ng maglakad paalis. He's mysterious. Napagdesisyonan kong pumasok na lang sa last subject ko dahil baka makakita na naman ako ng mga lalaking kung ano-ano ang sinasabi. Ganto ba talaga sa school na to? Parang nababaliw na ata ang mga lalaki rito. I focused myself. Kakalimutan ko lahat ng nangyari ngayon at muling magsisimula na lang bukas. Bukas ko na sisimulan ang mission ko. But then, wrong move pala dahil napaka-boring ng subject na to. Hi, are you bored? Kinalabit ako ng katabi ko at kinausap ako. I look at her coldly to let her know that I'm not interested sa kung ano man i-offer niya. Laro tayo, sige na. She said while pouting. Fuck, mali bang napasukan kong room at napunta ko sa elementary rooms? Fuck off. I coldly told her at halata naman niya bigla siya. Ngunit pagkatapos niya makarecover ay kinalabit na naman niya ako.
SOS lang, sige na. Pamimilit niya sa akin. What the hell is SOS? Asar na tanong ko sa kanya. I'll teach you. Bulong niya sa akin at halatang nabuhayan siya sa tanong ko. No, shut up. I'm not interested. I coldly told her. What the fuck? Cheater! Inis na sigaw ko sa kanya at palabog na binaba ang ballpen. Miss Frost, go out! Napatigil ako nang marinig ang sigaw niyon. Oh. Nilibot ko ang mga mata ko at nakitang lahat sila ay nakatingin sa akin. I just rolled my eyes and walked out. That girl is pissing me off. Pumayag na nga ako makipaglaro sa kanya tapos dadayain niya ako. Don't get me wrong ha. Ayoko talaga makipaglaro. Naawa lang ako sa kanya. Uy, sorry na. Napatingin ako sa likod ko nang makitang nakasunod pala siya sa akin. Yeah, whatever. I started walking again and went to the cafeteria. Nakakagutom ang araw na to. I bought Oreo cheesecake, chocolate bar, and pineapple juice. I love sweets. Naghanap na ako ng upuan at nagsimulang kumain. Sorry na kasi. Napatingin ako sa harap ko nang makita ang makulit na babaeng to. Hindi ko na lang siya pinansin at nagpatuloy sa pagkain. What's your name? I asked her. Mukha namang nabuhayan siya at ngumiti na siya ng malapad. I'm Celestine C. Just call me Teen. Can we be No. I cut her off and coldly told her. Okay. Ngumiti na rin siya sa akin at kumain na ng binili rin niyang pagkain. By the way, kaninang umaga, nakita kong nakabangga mo si Vanessa. Naku, kung ako sa'yo, huwag na huwag kang lalapit dun. She caught my attention. Why? Who is she? I curiously asked. Girlfriend daw ni Spade, pero never ko namang nakita si Spade na naging sweet sa kanya. Siya lang yung talagang clingy. Nakatingin lang ako sa kanya at naghihintay ng mga susunod niyang sasabihin. At yung table na yon? She pointed at the empty tables. Ibang-iba kumpara sa mga lamesa rito na puti dahil yun ay itim at may 6 na upuan. Yan ang table ng Black Majesty. 5 silang lahat. Saktong pagkasabi niya nun ay dumating ang tinatawag niyang Black Majesty. Yung blonde na buhok, yun si Kenji Crest. Siya yung pinakamabait sa kanilang lahat. Gentleman, palangiti, at president siya ng Supreme Student Government. Yeah, siya yung kanina. So kaya pala pinipilit niya akong ilibot sa buong school ay dahil SSG president siya. At yung may kaakbay naman na babae, siya si Andre Oxfield. One word, playboy. Malandi, flirt at wala pang seneryosong babae. Lumayo ka dyan. Pag nahawakan ka niyan, goodbye virginity. Muntikan na akong matawa sa huling sinabi niya. As if he can do that to me. At yung nakasalamin na yon, siya yung crush ko. Nakita ko naman kung paano nagningning ang mga mata niya. Siya si Hero Clyde. I won't tell infos about him because baka agawin mo siya sa akin, mahirap na. I rolled my eyes as if I'm interested. At yung pinakamatahimik na yon, si Drayvon Rockford. Tahimik, masungit at misteryoso. Ni hindi ko pa nakitang tumawa o ngumiti man lang yan. At wala pa ni isang nakakakita nun, except na lang siguro sa Black Majesty. Siya yung isa sa mga kinatatakutan sa kanila. Really? Should I be amazed to myself kasi nakita ko siyang ngumiti at tumawa? And last but not the least, the most powerful, the most cruel, and the most handsome, Spade Knight. His father owns this school and siya ang successor nito. Siya ang leader ng Black Majesty. Sumipsip muna siya ng inumin niya at nagpatuloy. As I said, sila ang Black Majesty, ang number 1 gang dito sa Pilipinas. Wala ni isang sumubok na kalabanin sila. Kaya kung ako sa'yo, lumayo-layo ka sa mga yan, te. Troublemaker ka pa naman. At ayaw nila ng gulo dahil sila lang may karapatang gumawa nun. Naiiling na sabi niya. Napasandal ako sa kinauupuan ko. I thought this school only has weak high school gangsters, but seeing him leading a group of gangsters, I know they're not ordinary. Nakatingin lang ako sa gawi nila, but something caught my attention. May isang lalaking naglalakad papunta sa lamesa nila. Mukhang wala ito sa sarili niya. Naglalakad siya dahan-dahan habang nakatungo. Ibinaba ko ang tingin ko sa kamay niya and fuck, he's holding a knife.
Hindi naman napansin ng Black Majesty yun dahil busy sila sa mag-uusap. I immediately stood up and ran towards their direction. Fuck, don't you dare lay a finger on him. But things happened too fast. Bigla rin siyang tumakbo sa gawi nila at akmanan niyang isasaksak ang kutsilyo sa likod nito, ngunit mas mabilis si Spade at agad na nahawakan sa kamay ang lalaki. My heart was beating so fast. If it wasn't for his fast reflexes, malamang nasaksak na niya si Spade. Any last wish? Malamig na sabi nito sa lalaki. Halata ang pamumutla sa lalaki dahil sa takot. Agad namang naagaw nito ang atensyon ng lahat ng mga tao sa cafeteria. Akala mo ba matatakot ako sa inyo? Halata mo ang takot sa boses niya, ngunit sumisigaw pa rin siya. Kayo ang dahilan kung bakit nagpakamatay ang kapatid ko. Magbabayad kayo. Pagpapatuloy niya. Ngunit mababakas ang takot at sakit sa mga boses niya. Naaawa ako para sa kanya kung totoo man yun, ngunit kailangan kong gawin ang misyon ko. Agad akong lumapit sa direksyon nila at hinawakan ng isa pang kamay ng lalaking may hawak ng kutsilyo. Napunta naman sa akin lahat ng atensyon nila. Pagpasensyahan niyo ng kaibigan ko. Halata namang nagulat ang lahat sa sinabi ko. Please spare him, just this once. Sabi ko at tumingin sa mata ni Spade. Fuck, why I am stuttering when I'm talking to him. I saw him smirked at binitawan ang pagkakahawak sa kamay ng lalaki na may kutsilyo at bumaling sa akin. He's your friend? Nakangising tanong nito sa akin. Do you know what is the punishment if someone attempts to hurt the leader of the Black Majesty? Tumingin ako sa nagsalita, si Kenji. Yes, I know, jerk. Halata namang nabigla siya sa sinabi ko. This guy is getting to my nerves. Kala niya sa akin bobo. Ngunit nakabawi rin siya at biglang tumawa ng malakas. I like your guts, lady. Natatawang sabi niya sa akin. Spade, why don't we just let this slide? We're wasting our time. Napatingin naman ako sa nagsalita, si Jevon. Walang mababakas na emosyon sa pagkakasabi niya. Tumango naman si Spade at namalayan ko na lang na naglalakad na sila paalis sa pwesto namin kanina. See you around, miss. Paalam ni Andre, the playboy. I immediately dragged the guy out of the canteen dahil nakatingin pa rin ang mga mata ng tao sa amin. I bought him here at the mini forest. Salamat kanina. Pagsisimulan niya. Halatang kabado pa rin siya hanggang ngayon. I should killed him. Sayang. By the way, thanks for saving me. Pahabol niya at tila nawala na lahat ng kaba sa katawan niya. Sit. I coldly told him at pinaupo siya sa isa sa mga benches doon habang ako ay umupo sa lamesa na katapat ng upuan. Agad naman siyang ngumiti at umupo agad. What's your name? I cut him off. I didn't save you though. Natigilan siya sa sinabi ko at kumunot ang noon niya. I smirked at him and stood up. Kinuha ko ang pocket knife ko sa bulsa ko at bakas ang gulat sa mukha niya. I lowered myself hanggang magkapantay na kami and grabbed his collar palapit sa mukha ko. At first, I pitied you. But seeing how you want to do it again, give me urges to kill you right here, right now. Tinapat ko ang kutsilyo sa leeg niya. I will never let anyone lay a finger on him, even it cost my life. Diniinan ko pa ang kutsilyo sa kanyang leeg at nakita ko ang pagtulo ng dugo mula doon. How I love blood! Do you want to play a game? Nakangising tanong ko sa kanya. Sorry, please, spare me. Nauutal na sabi niya. Mahina akong tumawa sa sinabi niya. I'll count 1 to 10. Run as far and as fast as you can. Make sure to hide well. Make sure I won't find you because I will never think twice to kill you. Binitawan ko siya at wala pang ilang segundo at wala na siya sa harapan ko. Napailing ako nang makitang kung gaano siya madapa-dapa sa bilis ng takbo niya. As if you can hide from me. Bulong ko habang tinitignan siyang tumakbo paalis. I was about to run after him when I felt a presence behind me. Who are you?